Itinanggi rin ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa mga paratang na sangkot umano siya sa pagdodoktor ng mga resulta ng eleksyon sa Maguindanao noong taong 2007. Ang paratang ay galing sa dating election supervisor ng Maguindanao na si Lintang Bedol. Nakatutok si Maki Pulido. Emosyonal si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos sa press conference na kanyang ipinatawag. Isa sa mga alegasyon laban kay Abalos ni Lintang Bedol, dating election supervisor ng Maguindanao, ay dinidiretso sa kanya ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang mga utos ng di umano'y pandaraya sa eleksyon o ang 12-0 operation noong 2007 elections. Tinutusan ko raw siya. Ano raw sinabi mo sa kanya? Pagdating po dun sa pandaraya, Oo nga, sa 12-0, anong klaseng pandaraya? yung 12-0 daw po na operation, Zero operation? 12-0. 12-0? I do not even know. My son-in-law ran twice during my term as chairman. Parehong talo. My brother, during my time, 2 beses talo. Mandaraya ako. Dinadaya ko yung manugang ko. Dinaya ko yung kapatid ko para hindi manalo. Sabi ng dating COMELEC Chairman, wala naman daw talagang malinis na eleksyon sa Pilipinas. Pero hindi sila sangkot sa mga alegasyon ng pandaraya. Tulad ng isa pang akusasyon ni Bedol na nagpunta siya kasama si dating COMELEC Commissioner Nicodemos Ferrer at Commissioner Rene Sarmiento sa General Santos City para mag-authenticate ng mga peking election documents pagkatapos ng 2007 elections. Sabi ni Abalos, totoong nagpunta sila ni Ferrer sa General Santos. Kasabay ng umaalingas-ngas na di umano'y dayaan sa Maguindanao na wala ni Bedol ang mga election documents na susuporta sa mga certificate of canvass. Kaya't bumuo raw ng isang task force para ito'y imbestigahan. Ang biyahe nila papuntang General Santos ay bahagi ng kanilang investigasyon. Hindi raw kasama si COMELEC Commissioner Rene Sarmiento dahil may sakit. We invited the media, TTCRB, and the lawyers who are interested in finding out the truth. Election officers from all the towns in Maguindanao were there except one. One by one, the election officers were called and they presented to us for our viewing exactly what are the documents that they claim to be still in their possession. And they were made to spread on a table. Hindi rin naman daw pwedeng magkaroon ng peking election documents, gaya ng mga ito na sinasabing kabilang sa mga ebidensya raw ng pandaraya noong eleksyon 2007. Sakali man, ayon kay Sarmiento, tunay ang lumabas sa COMELEC pero napalitan habang hinahatid sa Maguindanao o kaya sa Municipal Treasurer's Office kada bayan. Nangagaling po sa COMELEC ay mga tunay. Now, it could be on its way or in transit kung may nangyari man na mga peking election documents na ginamit daw po doon po sa Maguindanao. Alam mo, after the shipping out, particularly of the certificates of canvass, we will not see these documents again until they are presented to us in the Board of Canvassers. Pinatotohanan ni Justice Secretary Laila De Lima na election lawyer ni nooy senatorial candidate Alan Peter Cayetano noong 2007 ang sinabi ni Sarmiento na wala siya sa Gensan nang i-authenticate ang umano'y fake election returns mula sa Maguindanao. Ang natandaan ko na nandoon were Chairman Abalos and Commissioner Nicodemo Ferrer. Commissioner Sarmiento was not there during that proceedings. Kaya ngayon, salita ni Bedol laban sa mga pahayag ni Abalos, Ferrer at Sarmiento. Sabi ni Abalos, di nga raw dapat pag-aksayahan ng oras si Bedol dahil wala itong kredibilidad. May warrant of arrest laban sa kanya dahil sa hindi nito pagsipot nang ipatawag ng COMELEC para magpaliwanag ukol sa nawala niyang mga election documents. May nakaabang ding kaso na infidelity of custody of documents. Ang uri tao ito, ay baka naman sayang lang ang panahon. That's what I mean. Tingnan mo, what is the motive of this person? Bakit ngayon ito lalabas? At this time, bakit ngayon lang? Especially, itong mga ampatuan may kasong ganito at nagsalita na nga si Saldi. There must be something to it. You have to investigate that.
Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi bilib si Abalos sa mga panawagan ng investigasyon kung ang pagbabasihan ay salita lamang ni Bidol. Kaso nga lang, hindi natapos ng Task Force Maguindanao ang investigasyon ito sa di umano'y dayaan noong 2007 elections. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Pinagbibitiw sa pwesto si Presidential Spokesman Edwin La Sierda. Paniwala ni Attorney Harry Roque, yan ang dapat gawin ni La Sierda dahil umano sa pagkiling kay suspended Governor Zaldi Ampatuan. Banat naman ni La Sierda, KSP daw si Roque. Nakatutok si Marisol Abduraman. Accusing KSP. you or... He's a polluted source. Talagang polluted ang source ni Harry Roque. Ewan ko saan nanggaling yung mga sources of information niya. I think dapat mag-research muna siya. And I think he should apologize to Jesse Robredo, to me, to Ricky Carandang, and to all the members he has maligned. That's totally irresponsible. Matapos sabihan ng Presidential Spokesperson Edwin La Sierda kahapon na kulang sa pansin ang abogado ng ilang kaanak ng mga biktima sa Maguindanao Massacre na si Attorney Harry Roque, galit na bumelta ngayon si Roque. Sabay banat na dapat magbitiw na sa pwesto ang kalihim. In fact, I have said it, he should resign. If he cannot conduct himself in a manner befitting a presidential spokesman, he has no business being there. Ayon pa kay Roque, si La Sierda ang dapat humingi ng paumanhin at hindi siya. Because of his undignified behavior, which I think is not becoming of a person who represents the president. Nag-ugat ang palitan ng mga maaanghang na salita ni La Sierda at Roque nang pumutok ang usapin hinggil sa pagiging state witness umano ng suspendedong ARMM Governor Zaldi Ampatuan. Si La Sierda ang pinagdududahan ni Roque na naging tulay ng mga Ampatuan sa Malacanang para maiparating ang umano'y plano ni Zaldi. Mariin namang pinabulaanan ng kalihim ang aligasyon. Sa press briefing sa Malacanang kanina, sinabi ni La Sierda na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Ayaw na rin daw niyang patulan si Roque. Ayon naman sa abogado ni Zaldi na si Howard Calleja, hindi totoo ang sinabi ni Roque na nakikipagnegosasyon siya sa Malacanang para maging state witness ang kanyang kliyente. Hindi rin niya classmate sa law si La Sierda. Dinagdag ni Calleja na walang hinihiling na kapalit si Zaldi para maging state witness. Samantala, muling iginit ni Roque na duda sila sa motibo ni Zaldi. Itaga niyo po sa bato. Lahat itong mga information na linalabas nila, meron po yang kapalit. Ang kapalit niyan ay para mapawalang sala si Zaldi Ampatuan sa massacre na yan, o di naman kaya para payagan siya na mag-plead guilty to a lesser offense nang siya po ay makalabas na ng kulungan. Wala naman daw problema sa kanila kung magsalita si Zaldi ng lahat ng kanyang nalalaman at mapakinabangan ito ng gobyerno para mapanagot ang mga dapat managot. Huwag lang naman daw sana isakripisyo ang 57 buhay na nawala noong massacre. Masakit sa kalooban namin, hindi man nandito lahat ng mga kasama ko. Pero, bakit ganito? Kahapon, muling iginiit ng mga abogado ni Zaldi na wala silang balak mag-apply para maging state witness ang kanilang kliyente, taliwas sa mga naging pahayag ng suspendidong gobernador. He never intended to be a state witness. In the first place, he cannot be a state witness because he had no knowledge, no participation in the alleged crimes committed. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Sa iba namang balita, hindi raw sa kantin ng St. Mary's College sa Quezon City nanggaling ang pagkain na sani umano ng pagkalaso ng ilang estudyante roon kahapon. Sa halip, galing daw ang pagkain sa isang tinatawag na concessionaire sa loob ng campus. Nakatutok si Cara David. Malinis ang kantin, ISO certified pa nga. Yan ang findings ng Quezon City Health Office sa cafeteria ng St. Mary's College, Quezon City, kung saan 17 estudyante ang hinihinalang na biktima ng food poisoning kahapon. Ang problema, ang pagkaing nakain ng mga bata hindi pala galing sa kantin kundi sa isang concessionaire sa loob ng eskwelahan. Hindi sa kantin nila galing yung Java Rice. So may concessionaire kasi ang St. Mary's so yun pa yung part na iniimbestigahan natin. Ang Department of Education o DepEd nag-imbestiga na rin. Java rice and barbecue raw ang kinain ng mga estudyante kahapon. 62 packs nito ang naibenta pero ayon sa DepEd, 17 lang daw ang nagsuka, nahilo at isinugod sa ospital.
Sa ngayon, maliban sa dalawa, nakalabas na ng ospital ang mga nabiktima. Ayon sa DepEd, baka raw abutin pa ng 1 o 2 linggo bago lumabas ang laboratory test sa Java rice at barbecue na nakain ng mga bata. Tinitingnan rin daw nila kung may kapabayaan ng St. Mary sa naturang insidente. Pero sa inisyal nilang pagsusuri, ginawa naman daw ng paaralan ng lahat para maagapan ang sitwasyon. This is the first case of this nature nangyari sa eskwelahan na ito. Very obviously, para namang makikita mo na hindi naman nagpapabaya. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang paaralan kaugnay ng issue. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ng Philippine National Rugby Team o ang Philippine Volcanoes na nadismaya sila sa pagkakatanggal ng kanilang billboard. Pero blessing in disguise na rin daw ito. Nakatutok si Claire Delphine. Ang naging kontrobersyal na mga billboard na ito ang unang sabak ng Philippine National Rugby Team o Philippine Volcanoes sa commercial advertisement bilang bahagi ng kanilang promotional campaign. Kaya naman dismayado ang grupo nang biglang pinapapatanggal ang mga ito. Pero blessing in disguise pa rin daw nilang ituring ang pangyayari. At the end of the day, I mean, it's promoting Philippines rugby, which is the good thing. It's good. I mean, any press is good for us. Nasungkit ng Philippine Volcanoes ang Pacific Asia Regional Championship ng Asian Five Nations noong 2008. Division 3 title noong 2009, Division 2 title noong 2010. Pasok naman sila ngayon sa Division 1. Target nila sa susunod na taon, makapasok na sa top 5 sa Asia. Pangarap din nilang makapasok sa Rugby World Cup. A lot of Filipinos aren't aware that rugby's like huge around the world. It's a team sport, it's a fun sport, it's about fitness, it's about being social. It's about having fun, you know, so the Filipinos might enjoy playing the sport. At para lalo pang tumaas ang kaalaman ng mga Pinoy sa sports na rugby, patuloy ang pagsasagawa nila ng open tryouts and trainings para sa mga Pinoy edad 16 pataas. Libre ang training na isinasagawa tuwing Lunes at Miyerkules, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa Philippine Sports Commission Football Field sa Pasig. Sa Agosto, nakatakdas lang lumaban sa Asian Rugby Championships sa Shanghai at sa Setyembre naman sa India. Kaya bukod sa ASCALs, it gives the Filipinos another team to cheer on. At the end of the day, we're both playing different sports. We're both in it just to win for the Philippines. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras.